Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Quadcom Co-Chair, ikinalugod ang pag-iimbestiga ng DOJ Task Force ukol sa posibleng paglabag ng dating Pangulong Duterte sa international humanitarian law. Welcome development para kay Quadcom Co-Chair Dan Fernandez ang hakbang ng DOJ Task Force na imbestigahan ang posibleng paglabag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa international humanitarian law. Kasunod ito ng pagkumpirma mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nagsisiyasat na ang task force sa posibleng paglabag ng dating Pangulo sa Republic Act No. 9851, o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity dahil sa umano'y extrajudicial killings o EJK, na naganap sa ipinatupad na war on drugs ng kanyang administrasyon. Paalala ni Fernandez, nakasaad sa Section 8 ng batas, ang pananagutan ay hindi lamang sa mga direktang may kagagawan sa krimen, kundi pati na rin sa mga nasa posisyon ng awtoridad na nag-utos, humiling, o nag-udyok ng mga krimeng ito. Tinukoy pa nito ang naging pag-ako ni Duterte ng lahat ng legal at moral na pananagutan sa mga aksyon ng pulisya, sa panahon ng kampanya laban sa droga. Yes, Republic Act 9851, na kung saan sinasabi nagkaroon ng violation under, I think section, if I'm not mistaken, section 15 ng 9851. Kasi nga yung mga superior ay meron silang responsibility sa sa action that taken by the lower ranks, no. At basically ito yung sinasabi natin before sa hearing that dito nga ako medyo naakusahan sa press ko namin that under Republic Act 9851 ay magkakaroon ng responsibility yung mga commander-in-chief. So, I am so happy kami dahil the executive department are now doing their responsibility as well na to pursue yung mga possible cases against the former administration. Samantala, ngayong araw ay sinimulan ng House Committee on Public Order and Safety ang motu proprio investigation ukol sa isyu ng mga pulis na naapektuhan at naging biktima ng pagsunod sa mga utos sa ilalim ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sa iba pang balita, EDCA cites malaking tulong sa pagtugon sa kalamidad. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking papel at kahalagahan ng EDCA sites sa bansa. Sa pagpupulong kasama si US Defense Secretary Lloyd Austin sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na mas nagawa ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang trabaho, sa tulong ng EDCA sites at ng tropa ng Amerika. Ayon sa Pangulo, nagsisilbi kasing staging area ang sa EDCA sites para sa pre-positioning ng assets, materials and relief supplies. Sa EDCA sites, aniya nang gagaling ang mga air asset na ginagamit para sa pagdadala ng relief goods, at pagtansya sa pinsalang iniwan ng mga bagyo. Marami kasing mga kalsada ang sarado at hindi madaanan dahil sa mga pagbaha at landslides, kaya tanging mga helicopter lamang mula sa EDCA sites ang nakararating sa mga isolated barangays. Kaya nais ng Pangulo na kanyang ipaunawa sa lahat kung gaano kalaki ang tulong ng EDCA sites sa pagharap ng bansa sa mga epektong dala ng climate change. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.